Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon. Sa lahat po ng marinig ng boses na ito ay binabati ko po kayo ng maalab, mainit na pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, narito na naman po tayo upang mabahaginan ang bawat isa ng salita ng Panginoon na siyang magpapatibay, magpapatatag ng ating buhay, ng ating pananampalataya. Sa hapong ito ay itutuloy ko po ang paksa po natin patungkol po sa repentance o pagsisisi, vinupanagbbawi. Okay? At alam po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay napakagandang pag-aaral natin, kaya binabati ko kayo ng isang napagandang hapon. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, saan man kayo dako, kapag kayo pinaabot ng boses na ito, isa pong pagbati, maalab na pagbati sa bawat isa sa atin. Tuwing linggo po ay atin pong napapakinggan ng Buhay Kristyano dito po sa himpilan po na ito ng Bombo Radio, at mula alas 5 hanggang alas 5:30. Mga kaibigan at mga kapatid, matagal na po tayo rito at purihin po ang Panginoon dahil sa blessing po niya ay patuloy po tayo nakapag nangangaral sa pamamagitan po ng radyong ito. At alam po ninyo, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating pag-aaral, hayaan po muna ninyo na makinig po tayo ng isang napakagandang awitin, mga kaibigan. Someday, Hãy subscribe
Well, ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ha? At bago po ako magbigay ng mga points o mga dapat natin gawin sa pag-aaral na ito, nais ko po munang batiin ang mga kaibigan po natin na nakikinig ngayon, mga kaibigan, sa programang ito. Unahin ko po dyan yung mga lahat po ng mga CNCF dito sa Pilipinas na maabot po ng tinig na ito. Lahat po ng mga kapatid po natin na CNCF dito sa Isabela, dito po sa Cagayan, dito po sa Tabuk, Kalinga, dito po sa Aurora Province, maging dyan po sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino. At sa lahat po ng maabot ng tinig na ito, dito po sa Region 2. Ganon din, mga kaibigan, ay akin pong binabati ang mga kaibigan po natin at mga kapatiran natin dyan po sa Hawaii, sa Waipaho, sa Honolulu, CNCF Waipaho, CNCF Honolulu. Sa kaibigan po nating pastor dyan, si Pastor Emelda Ramos at ang kanyang asawa, si Brother Junior. Binabati ko si Brother Jong Galisinaw, Sister Jennifer, sa mga kapatid po natin dyan na nakasama namin sa revival. Mga kaibigan, Sister Cora, Sister Clara, Sister Rosa, marami tayong mga kaibigan po dyan na sila po yung talagang mainit na tumanggap sa atin. God bless you all. At pagpalain kayo ng Panginoon. See you next time sa susunod ulit na pagkikita natin sa mga kaibigan po natin dyan sa Las Vegas, sa Australia, sa Canada, sa Hong Kong, sa Singapore, sa mga CNCF dyan, maging sa New Zealand, sa LA at Anaheim. Di ko na kaya kayong banggitin lahat. Binabati ko lahat ang mga CNCF, mga kaibigan, ng mga pastors yan sa international, dito sa Philippines, at sa lahat ng mga marating ng boses na ito. Well, sa oras na ito, mga kaibigan, papalaot na po tayo sa ating pag-aaral patungkol po sa salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? May mga binabanggit po dito na kasalanan po na dapat nating makita. When it comes to sin, kasalanan, may mga kasalanan po na sakalang may hayag kapag ito ay naihayag na. May kasalanan naman na ito'y lihim hanggang sa kamatayan. Pero alam po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, kahit na ikinamatayan mo ang lihim na ito, ayon doon sa Biblia sa Luke chapter 12 verse 2, walang lihim na di nabubunyag at walang natatago na di malalantad. Lahat ay lantad sa Diyos. Ang pagkakaiba lang kasi ng kasalanan mo dito sa lupa, may mga batas kasi ang ating gobyerno na kapag sinalansan mo ito, mapaparusahan ka. Okay, mga kaibigan, kaya marami pong ayaw tanggapin o ayaw nilang tanggapin ang kanilang kasalanan dahil natatakot sila doon sa maaaring mangyari sa kanila na mabilanggo o kaya ito po ay mapahamak. Kapag Diyos naman ang pinag-uusapan, kapag nagkasala ka sa Diyos, kapag buong puso ka na hingi ng tawad, patatawarin ka niya. Although there are times na consequences na kabayaran ng kasalanan na nagawa. Okay? So mag-start po tayo sa Ezekiel 14 verse 6. Sabihin mo sa mga bayang Israel na ipinasasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang isa na pinakamabigat na kasalanan ng Israel ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nalaman ng mga bansang Israel na ang kanilang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay napakalaking Diyos, siyang lumalang ng langit at lupa. Nakita nila ang kababalaghan, nahati ang dagat, nagkaroon ng tubig sa bato, at ipinagtanggol sila ng Diyos. Nakita ng bayang Israel na sila ay special sa harapan ng Diyos. Nakita ng mga Israelita kung gaano kalaki ang Diyos. Ngayon, sa madalit sabi, nagawa pa rin nilang talikuran ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan. Pumuto sila ng mga kahoy at inukitan, ginawa ng imahin at yun ang sinamba nila. Yung mga iba gumawa ng bato, ginto, pilak,
inanyuhang tao, inanyuhang hayop, at pagkatapos sinamba. Dito nagngit-ngit na galit ang Diyos. Kaya inuutos niya na kailangan nilang magsisi. Isa ito palang napakabigat na kasalanan, yung gumawa ka ng kahalili ng Diyos. Ang Diyos ay walang litrato. Ang Diyos ay Espiritu. Kung sinasabi man nila na alaala lang ito, paano masabi na alaala ito ng Diyos? Hindi naman nakita talaga ang Diyos. Kung halimbawa ang Panginoong Hesus ay nakita nila at kaya nilang gawan ito ng picture, pero mga kaibigan, inuutos pa rin ng Diyos, huwag mong sambahin ang rebulto. Isang matinding kasalanan nito ng Israel. Ang tanong, Israel lang ba gumagawa nito? Paano pong bansang Pilipinas? Paano pong bansang Pilipinas? Yun nung tanong ko po. Sa atin, ano bang sinasamba natin ngayon? Kung mayroon tayong mga rebulto, idol, at sabihin niya hindi nyo sinasamba, bakit mayroon po tayo? Ano yan? Ano ang pakiwari mo at anong pagkakilala mo dyan? Display? Kung display lang yan, ba't ka pa bumili? Ang dami namang pwedeng i-display. So naniniwala ko na kaya natin binili itong mga kaibigan. Dahil ito po ay, ang alam natin ito yung Diyos. Pero ang tanong, kahit ano pong gawin natin, kapag lumindol, nasunog yung bahay, pati siya nasunog. Totoo po yun. Kapag bumili po tayo ng mga idols, nilagay natin sa ating bahay at nasunog ang bahay, ang tanong, ba't hindi pinagtanggol ng binili nating Diyos yung bahay na nasusunog? Kaya nga, ito po yung basihan. Sabi niya, tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa pong bilin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ito'y bilin ng ating Panginoong Diyos, na wag nilang gagawin. Ito po ang mga uri ng kasalanan sa sangkatauhan. Espiritual na kamatayan. Ayon po sa Romans chapter 5. Roma chapter 5 verse 12. Atin pong babasahin sa Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan po ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Pamamagitan po ni Adan. At ang sumunod po ng kasalanan ng tao ay yung matatagpuan po natin sa Roma chapter 1 verse 21. Roma chapter 1 verse 21. Ganito po ulit ang nakasulat, mga kaibigan, mga kapatid. Babasahin ko po. Kaya't nakilala na nila ang Diyos. Siya din nila pinangrangalan bilang Diyos at pinasalamatan man sa halip. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ito yung kasalanan ng tao. Ito ay tinatawag na vanidad. Alam po ninyo, malinaw po, sinamba nila ang nilalang, hindi yung lumalang. Kapag sumamba ka ng anumang rebulto, anumang ginawa ng kamay, ito yung nilalang lang ng Diyos. Dapat ang sambahin natin yung lumalang. Lahat na nakikita ninyo, pati tao, lahat po ng mga nasa kalawakan, nasa dagat, nasa lupa, nilalang yan ng Diyos. Huwag kang kukuha ng mga bagay na dyan at gagawin mong Diyos upang ito yung sambahin, lukuran at sasabihin mong ito ang Diyos. Ang Diyos ay napakalaking Diyos, mga kaibigan. Hindi kayang gawin ng kamay ng tao at walang bahay ang Diyos sapagkat ang Diyos, siya ang may gawa ng langit at lupa. Ba't mo igagawa ng bahay? Kung pipili ang Diyos ng bahay, dapat may mas malaki pa sa langit o kaysa sa daigdig. Ang Diyos ay napakalaking Diyos, mga kaibigan. Ito ang mga uri ng kasalanan ng sangkatauhan, kamunduhan. Sa Roma chapter 3 verse 16. Roma chapter 3 verse 16, parang hanggang 18, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Okay?
Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Kamunduhan. Wala silang iniisip kundi kamunduhan. Walang pagkatakot sa kanila. Ito po ang kasalanan sa katauhan. At maging ang kasalanan ay kahubaran. Sa Genesis chapter 3 verse 10, na nagkasala na ang tao, mga kapatid, nalaman nilang sila ay hubad. Ganon din ang tao. At nagtago sila. Ang tao pag nagkasala, feeling niya po ay wala siyang kakayahan na humarap, kaya't nagtatago po siya. Pagtatago sa tinig ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 10. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, yung si Adan sa si Eva nung nakagawa ng kasalanan, nagtago po sila, mga kaibigan. Nagtago po sila sapagkat ginawa nila ang kasalanan. Ganon din, di po ba? Kapag isang tao ay may nagawang kasalanan, lumalayo, nagtatago. Ang pagkaiba ng pagsisisi sa pagkapighati. Alam po ninyo, ang paggawa ng desisyong mabago ang direksyon ng iyong buhay. Ito po yung pagsisisi. Hindi isang emosyon, hindi isang desisyon, tinupad sa pamamagitan ng pagbabago. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay tumalikod. Kung ikaw ay nagmamaneho at natuklasan mong ikaw ay papunta sa maling daan, ikaw ay magpasyang mag-U-turn. Ang ibig sabihin ng nagsisisi ay U-turn. Ang tunay na pagsisisi ay nakikita sapagkat ito ay may mga bunga, pagbabago at ng pag-iisip at pag-uugali. Ito ang tunay na pagsisisi. Yung kalungkutan lang naman o pagkapighati, pagkaramdam ng kalungkutan sa mga nagawang kasalanan, nalungkot ka lang. Pero wala kang planong itigil. Subalit hindi na bago ang nakaraang buhay. Bawat tao nagagawa ng kasalanan, nalulungkot, nagsisisi sa isipan pero hindi nag-U-turn, hindi nagbabago at wala planong magbago. Walang desisyong magbalik loob sa Diyos. Pero kapag nakagawa ng kasalanan, nalulungkot. Ba't ko nagawa yun? Ba't ko nagawa ito? Hindi ko nagagawin, hindi ko na ulitin. Pero ayaw naman niyang magdesisyon na magbalik loob sa Diyos. Kapag gusto mong magbago, magdesisyon kang magbalik loob sa Diyos. Kapag mali na ang iyong daan, ang iyong tinatahak, huminto ka at mag-U-turn. Desisyon mo ito. Pero kung huminto ka, pero ayaw mo namang bumalik doon sa pinanggalingan mo, at huminto ka lang, wala kang planong magbalik loob. Huminto ka lang eh. May plano ka ulit, tuloy-tuloy. Ito pa ay pagkaramdam ng matinding kalungkutan, subalit walang pagbabago ng direksyon. Hindi pala pagsisisi yung mga nakonsensya ka lang, pero wala ka namang ginawa. Di po ba? Di ka naman, nagpapatuloy naman. Ito yung tinatawag na favorite sin. Ang layunin ng Diyos sa katauhan ay nasa salitang katubusan. Ang layunin ng Diyos talaga sa mundo, kasi nga, napahamak ang mundo. Parang naisanla ito sa kamay ni Satanas, kaya kailangan ng matubos. May 3 salitang Griego na nasa ilalim bilang kahulugan ng katubusan. Di po ba? Yung arugaso o bilhin sa pamilihang bayan. Ang salitang ito ay nagbibigay ng ideya tungkol sa isang alipin. So, yung arugaso pala ay bibilhin mo sa pamilihang bayan. Bibilhin mo lang. Yung exagurazo, bilhin at ilabas sa pamilihang bayan. Yung una, yung agorazo, bilhin sa pamilyang bayan. Ito ay binili mo lang. Pero hindi mo pwedeng ilabas. Yung exagurazo o exagorazo, bilhin at ilabas sa pamilyang bayan. Ilabas sa pamilyan. Hindi na ipinagbibili. Okay? Binili mo na. So ilalabas mo. Yung lotro naman, palayain. May pagkakaiba. Yung katubusan, yung palayain ng isang tao sa pamamagitan ng pagbayad ng isang tiyak na halaga. Ang 3 bahaging sinasaklaw ng katubusan, mga kaibigan. Ito yung 3 bahaging sinasaklaw ng katubusan ay sa John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ang 3 bahaging sinasaklaw ng katubusan ay, yun yung una sa Juan 3:16. Ano nakalagay po doon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang tumanggap sa kanya. Diba? Yun po. Gayon na nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak ay binigay niya para tubusin, palayain. Hindi lang basta binili. Mga kapatid, pwede kang binili na hanggang doon ka lang. Ito, mga kapatid, tinubos upang palayain. Kung tinubos ka at palayain, mga kaibigan,
wala ka na doon sa loob ng sanlaan, pinalaya ka na. Ganon yon. Ayon din sa Galatia, chapter 3, verse 13. Nabanggit po dito sa binabanggit po ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 3, verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. We are redeemed by the curse of the law of the sickness and poverty. Dahil sa kamatayan ni Jesucristo, tayo po ay natubos tinubos tayo sa sumpa, sa sakit at kahirapan. Inilabas tayo. Kaya kung wala pong tumubos sa atin, nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa, ng mga minanang mga karamdaman, ng minanang mga kahirapan. Pinalaya ka na. Kung mahirap man yung mga magulang mo, mga kaibigan, may bagong balita. There is a good news. Pwede ka nang guminhawa. Pinalaya na tayo. Wala na tayo sa ilalim ng sunod-sunod na sumpa, sunod-sunod na trahedya, sunod-sunod na kahirapan. Dahil nga sa Galatians 3:13, dahil daw sa kamatayan na Jesucristo, dahil sa pamamagitan ng cross. Di po ba? Gayon din po mga kaibigan, sa Isaiah, itong Isaiah chapter 53, verse 4, ganito nakasulat, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa ng Diyos sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamuno niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ito yung parang kapalit, katubusan. Sa kanyang sugat, sa kanyang hampas, sa mga sakit na naramdaman niya, may kapalit. Ang ganda't ang galing po mga kaibigan. Kung nanamnamin mo talaga ito, sabi niya, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Ang sugat niya ay sa pamamagitan, kaya siya nasugatan dahil sa ating kasalanan. Kaya siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa mga pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. By whose stripe, we are healed. If we confess this every day in our life, then, mga kaibigan, wala nang pagkakataon pa na tayo'y tablan ng anumang sumpa. We have to shout the victory shout that we are healed. Tayo'y magaling na. We have to shout that we are redeemed from the law of the curse. Mga sumpa, mga minana natin na mga minana na sakit ng mga ninuno, wala na sa ating buhay, mga kaibigan. That is why, we need to repent. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Ayon dito sa Awit, chapter 23, verse 1. Sinasabi po dito sa Psalm 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. O kaya'y, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung ganon, mga kaibigan, hindi na tayo magkukulang kailanman. Bakit? Mayroon po tayong dakilang pastol. At ang pastol na ito ay binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ay huwag na tayong mag-alinlangan. Siya ang nagtutustos ng ating pangangailangan. Our great shepherd. Ayon doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 29, mga kaibigan. 28, Deuteronomy chapter 28, verse 29. Mag-aapuap kayo sa katanghaliang tapat, parang bulag na nangangapa sa kadiliman.
Hindi ninyo makikita ang daan, anuman ang inyong gawin. Hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong sisikilin at masasamsam ang ari-arian, ngunit walang sasaklulo sa inyo. Mga kaibigan, mangyayari ito sa mga tao na ayaw magpakumbaba at ayaw tanggapin ang Panginoong Hesus na siya ay tinubos. Kahit anong gawin natin, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Kapag ang isang tao ay tunay na nagsisisi at naisagawa ang bawat hakbang sa pagsisisi, siya ay maaari nang magtamasa ng lahat ng benepisyong inihanda ng Diyos. Totoo po yun, mga kaibigan. Dahil ang lahat ng pagpapala ay para sa anak ng Diyos. Hindi nilikha ang mga blessing na yan, hindi inihanda ng Diyos ang mga blessing na yan sa mga makasalanan. Ito ay inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, mahalaga na tayo po ay lumapit sa Diyos at magsisi. Inuulit ko po sa ating lahat na nakikinig. Mga kaibigan at mga kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang pagsisisi, akala natin hinahatulan na tayo o kaya parang sobra tayong napakasama. Actually po mga kaibigan, wala naman pwedeng magmalaki at magmalinis na siya ay walang kasalanan. Kaya inuutos talaga ng Diyos ang pagsisisi. Ang unang sinisigaw ni Juan Bautista sa ilang ay pagsisisi. Karamihan sa mga pangangaral na Jesucristo ay pagsisisi. Mga kaibigan, ito yung buod ng Ebanghelyo. To return to the Lord. Magbalik loob. Napakarami tayong dapat pagsisihan. Yung nga lang binanggit kanina, inuutos ng Diyos sa bayang Israel ay huwag sumamba sa Diyos-Diyusan. At tinatanong ko rin kanina, Israel ang naka-address doon. Ang tanong, ang bansa bang Pilipinas ay hindi sumasamba sa rebulto? Aba mga kaibigan, kahit saan kayo pumunta ngayong lugar o simbahan o sa bahay, may mga ganyan. Hindi naman nan original na tayo ang may kagagawan yan. Ito'y isinalin, ipinasa lang. Na wala tayong kamuwang-muwang na tayong mga henerasyon na nabubuhay, nadatna na natin yan. Ang mga hindi nagbabasa ng Biblia, sunod-sunuran lang sa mga bagay na ito. Mga kaibigan, mamulat na tayo. Return to God. Back to the Bible. Gusto nyong malaman ng katotohanan? Gusto nyo talaga na magsumamba sa totoong Diyos? Gusto nyong maparangalan ng Diyos? Back to Bible. Don't just listen doon sa mga naunang matatanda. Dahil yung mga yan, hindi rin, yung mga nauna nating mga ninuno, hindi naman nakinig kasi nagbasa ng Biblia yung mga yon. Kung ano lang yung sinabi sa kanila, yun na rin yung mga sasabihin nila. Kaslangay ti kustingay, nunya kun kunada, kung kuna mutten. Parang hindi naman maganda. Kaya nga, sabi po ni the prophet Daniel, in the last days, knowledge shall increase. Kapag ibig sabihin nun, sa uling panahon, o sa panahon natin ngayon, matatalino na ang mga tao. Ibig sabihin, hindi na tayo basta-basta nakikinig sa mga kuro-kuro. Pinapag-aralan yan. When it comes to science and mathematics, hindi basta lang nalaman mo yung answer, yun na nga lang. Halimbawa, solving problem. Ay nilagay mo na lang answer, nakakapagduda naman. Nagkaroon ka ng answer, walang solution yan. Alamin natin, mga kaibigan, kung ano yung pinaggagawa natin, tama ba to o hindi. Liban sa pagsamba sa mga rebulto, ang dami pang mga favorite sin na tinatawag, nakaugali ang kasalanan o paulit-ulit na kasalanan. Kailan pa tayo titigil? Kailan mo ba titigilan yan? Yung pambababae, pansasugal, paglalasing, pagnanakaw, lahat ng mga iyan, alam natin na mali. Pero ginagawa natin, sa akala natin, pag tayo po'y namatay at dinasalan tayo, mawawala na yun. Aba, sino na naman nagturo po yan? Mga ninuno na naman. Hindi po ganun ang sinasabi ng Diyos. Hindi, wala pong ganun. Na idasalan mo yung namatay na masama. Bibigyan ko lang na lang po kayo ng halimbawa. Kung ako lang halimbawa, hindi na ako gagamit ng ibang tao. Ako po ay isang napakasamang tao halimbawa.
nanggagahasa ng mga bata, hindi lang isang bata, maraming bata, at nadamay pa pati kamag-anak mo, anak mo. Pagkatapos, mga kaibigan, bigla akong namatay o kaya nahuli ako at pinatay. Tapos, dadasalan ako ng pare, o dadasalan ako ng ibang tao, sabi nila, Diyos ko, tanggapin mo ang kaluluwa ng taong ito, dinadalangin ko. Mga kaibigan, papayag ba kayo na kayo nagrabyado? Papayag ba kayo kung gano'n ang mangyayari? Mismong yung namatay mismo ay hindi nakapagsisi, kundi may mga nagnanalangin sa kanya na napatawarin siya. Kung hindi nagsisi nung namatay, tiniyak ko, kung pupunta sa langit, manririp na naman sa langit yon. Mga kaibigan, ito ang sinasabi ko. Huwag na po tayo makikinig-kinig pa sa mga kuro-kuro. May basihan ang dapat pakikinig natin. Kaya sabi ni Lord, pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan. Hindi po kawalan ang magsisi. Kung nakagawa tayo ng mali sa ating asawa, kailangan natin magsisi. Nakagawa tayo ng masama sa kapwa, bakit di tayo magsisi? Ang isang napakaganda na ehemplo ng pagsisisi ay ang prodigal son. Ito yung tinatawag na totoong pagbabalik loob. Ang sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa aking mga magulang. Ako'y babalik. Kasi nalaman niya na mas maganda ang buhay niya noong hindi pa siya nagkasala. Totoo naman. Kapag alam mo na wala kang ginagawa, violente, hindi ka nagkakasala, napakalinis, napakasarap mabuhay, napakagandang matulog. Pero kung may nagawa kang kasalanan, kahit paulit-ulit mo na wala akong kasalanan, di ako ganito, it is your conscience. May konsensya ka. Kaya mong bitawan ang wala kang kasalanan, pero sa puso, sa isipan mo, may nagawa tayong kasalanan. Hindi ko kayo hinahatulan. Sinasabi ko lang dapat natin gawin. Talikdan ang mga nagawang kasalanan. Kung ano man yon, kayo ang nakakaalam, mga kaibigan. Alam ko din ang aking sarili. Alam ko ang dapat kong pagsisihan. Alam din po natin yon. Kung hindi ka tapat sa iyong asawa, alam mo yon. Kung namababae ka, alam mo yon. Kung nagnanakaw ka sa kaban ng bayan, alam mo yon. Hindi mo na kailangan pang abogado na sasabihin mo na malalaman din ang katotohanan sa pamamagitan ng hustisya. Ang totoong hustisya ay ang Diyos. Tanggapin kung kinakailangan bumaba, kung kinakailangan na ang apelyido o pangalan ay masira kaysa sa masira kapag dating ng araw sa eternity. Pero lang yan ang pinaglalabanan kung halimbawa lang, mga kaibigan. Pero ang tunay na pagsisisi ay desisyon, hindi emosyon. Hindi mo kailangan magmakaawa sa tao. Sa Diyos ka dapat humingi ng tawad. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan ng pagsisisi, maraming allergic na tao. Ang feeling nila ay wala silang kasalanan. Yung mga iba naman ang feeling nila, sobra na silang makasalanan, di na sila makalapit sa Diyos. Mga kaibigan, dinggin yung maigit to. Maliit o malaki ang kasalanan, kailangan nating pagsisihan. Hindi mo kailangan dumami ang kasalanan sa kakamagsisisi. Hindi mo rin kailangan na maliit lang kasalanan kaya mas madaling humingi ng kasalanan at pagpapatawad ng Diyos. The time that you hear, the time na marinig mo na ang Diyos ay nagtitinig na kailangan nating magsisisi, huwag mo nang ipagwalang bahala sapagkat hindi mo hawak ang buhay mo ngayon at bukas. Ang pagtanggap ng katotohanan at ang pananampalataya ay ngayon, hindi po bukas, mga kaibigan. Kaya't lahat po ng nakikinig sa oras na ito, kinasa ibang bansa ka man, kinasa ibang rehiyon ka, kung nakikinig ka sa magitan po ng internet, pwede mapakinggan live ang mga mensaheng ito sa internet. Ilag on lang po ninyo www.bomboradio.com. Then hanapin nyo station. Ilagay nyo yung pinaka-mouse nyo sa station. Lilitaw doon Kawayan. I-click nyo ang Kawayan. Maririnig na po ninyo tuwing linggo alas 5 ang programang ito. Kaya wala na po tayong may dadahilan na hindi po kayo makarinig. Naging blessing ang istasyong ito para mapakinggan ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Sa Amerika, sa Australia, sa Asian nation, sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa region to, sa radyo na lang, AM, pumunta kayo. 8:10 AM, marinig ninyo. Maging dyan na lahat ng mga rehiyon dito. Pero pag malayo na, halimbawa po, sa ibang
Region 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kailangan nyo nang ilagon sa internet. Sa New Zealand, Australia, Canada, America, even some part of the Europe and Asian, lahat ng Asian nation, maririnig nyo po ito kung masundan nyo yung sinabi ko, mga kaibigan. O kaya kapag di nyo makuha, tingnan nyo yung Facebook ng CNCF Kawayan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ngayon, sa lahat ng nakikinig ngayon, kung di ka pa tumatanggap kay Lord, hinikayat kita na magsisi. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa isang simbahan na malaki o pare para humingi ng kapatawaran. Nasa tabi mo ang Diyos, hinihintay ka, kaibigan. Revelation 3:15, ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso at tumutugtok. Kung pagbuksan mo ang iyong, marinig mo ang aking tinig at pagbuksan mo ang iyong puso, ako'y papasok sa iyo. Ang Diyos ay nasa pintuan mo lang, kaibigan. Kailangan mo ang totoong pagsisisi. Ililid ko kayo ng maikling panalangin, saan man kayo naroon, sa inyong kinaupuan. Kung nakikinig kayo ngayon, pwede kayong sumunod sa prayer na ito. Ang panalangin ito ay pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Sumunod po kayo sa prayer na ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito, ako po'y lumalapit na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. Inanyayahan kita na pumasok sa aking puso at ikaw ang maghari sa buhay ko. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung sumunod ka sa prayer na ito, kaibigan at kapatid, at pinagsisihan mo lahat ang iyong mga nagawa na kamalian at kasamaan, patatawarin ka ng Diyos. Ang kailangan mo na lang ulit, magpatuloy sa pananampalataya. Kung malayo ka sa mga local church, makinig ka lagi sa radyong ito. Sa lahat ng mga malapit dito sa Kawayan o mga lapit sa na mga lugar sa Kawayan, mayroon po kayong time. At check naman, may time ka sa Panginoon. Inayahan ko kayo tuwing linggo na sumamba tayo sama-sama dito po sa Kabarwan, tapat po ng isang machine shop, CNCF, Christ New Creation Fellowship Church. Ang start po ng service, alas 8 po ng umaga, matatapos alas 10. So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa ating mga kasama po sa radyong ito na ka-alternate natin si Pastor Donald Castro. Sa mga kaibigan natin sa radyo, sa engineering department, walang iba kundi si Brother Dutz Lalada, Brother maging si Dante Docosen. Sa ating founder, si Evangelist Emil Walat po, ay nasa Maynila ngayon sa NCR, nag-pre-preach. At pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all sa susunod ulit na linggo.